ang mahiwagang manok na nangingitlog ng ginto. Bago tayo magsimula, maaari bang pa-subscribe ng aking YouTube channel, Miss Cyrus Story, at papindot ng notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Salamat sa isang liblib na baryo na tinatawag na San Isidro, kung saan ang mga bahay ay yari sa kahoy at pawid at ang kabuhayan ng mga tao ay pagsasaka. Naninirahan si Aling Rosa, isang biyudang babae na kilala sa kanyang kababaang loob at sipag. Wala siyang anak at iisa lamang ang kanyang kasama sa buhay, ang kanyang munting bakuran at ilang alagang hayop. Bagamat salat sa yaman, sagana naman si Aling Rosa sa pananampalataya. Tuwing umaga, bago magsimula ang trabaho, nagdarasal muna siya at humihingi ng lakas upang makatawid sa araw. Ang di pa ang karaniwang manok, isang hapon, matapos ang malakas na ulan, may narinig siyang mahinang tilaok sa likod ng bahay. Nang kanyang silipin, may nakita siyang isang manok na nanginginig sa lamig. Kakaiba ito. Ang balahibo ay tila may bahid ng ginto at ang mga mata ay mapayapa, ngunit malalim. Hindi kaya taga rito, sabi ni Aling Rosa habang dahan-dahan niya itong kinukuha. Hindi ko mawala ang manok. Sa halip ay parang kusang sumama. Pinangalanan niya itong Ginting. Inalagaan niya ang manok tulad ng isang kaibigan. Pinapakain, nililinis ang kulungan, at kinakausap tuwing umaga. Hindi niya alam na ang simpleng kabutihang iyon ang magsisimula ng isang malaking hiwaga. Ang unang gintong itlog. Isang madaling araw, nagising si Aling Rosa dahil sa kakaibang liwanag na nagmumula sa kulungan. Paglapit niya, nakita niya ang isang itlog na kumikislap. Nang kanyang hawakan, ito'y mabigat at malamig. Ginto. Naupo siya sa lupa sa gulat at takot. Hindi siya agad natuwa. Sa halip ay kinabahan. Baka pagsubok ito. Bulong niya. Hindi niya ito ibinenta agad. Sa halip, nagdasal siya. Nang makasiguro, dinala niya ang itlog sa isang panday na kanyang pinagkakatiwalaan. Kumpirmado. Purong ginto. Biyayang hindi ipinagyabang mula noon. Minsan lamang sa isang linggo, nangingitlog si Ginting ng gintong itlog. Ngunit hindi naging sakim si Aling Rosa. Isang itlog lamang ang kanyang ginamit bawat buwan. Pangbili ng bigas para sa mga kapitbahay na nagugutom, gamot para sa may sakit, at gamit para sa paaralan ng mga bata. Unti-unting umayos ang kanyang buhay, ngunit nanatili siyang simple. Gayunman, hindi lingid sa mata ng mga maiinggit ang biglang pagbuti ng kanyang kalagayan. Ang mga masasamang loob sa kabilang baryo, may 3 lalaki, sina Tacho, Berto at Tigme, na kilala sa panlalamang sa kapwa. Nang marinig nila ang bulong-bulungan tungkol sa manok na nangingitlog ng ginto, agad silang nagbalak. Kung makuha natin ang manok, tayo na ang yayaman, sabi ni Tasio. At hindi na tayo maghihirap kailanman, dagdag ni Berto. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, palihim silang pumunta sa bahay ni Aling Rosa. Sigurado sila na madali lamang ang kanilang balak. Ngunit hindi nila alam na ang hiwaga ay may bantay. Ang pagkabigo ng kasakiman habang binubuksan nila ang kulungan, biglang kumislap ang buong paligid. Ang mga balahibo ni Ginting ay nagliwanag na tila araw. Nanginig ang lupa at umihip ang malakas na hangin. Nawalan ng lakas ang 3. Hindi sila nasaktan, ngunit hindi rin nila maigalaw ang kanilang mga paa. Sa takot at hiya, napasigaw sila. Narinig ito ni Aling Rosa. Sa halip na galit, awa ang kanyang naramdaman. Nagdasal siya. Biglang humupa ang liwanag. Ang 3 ay napaluhod at humingi ng tawad. Ang kasakiman ang nagdala sa inyo rito, wika ni Aling Rosa. Ngunit ang kapatawaran ang magpapalaya sa inyo. Umalis ang 3 na dala ang aral. Wala silang nakuha, kundi hiya at pagsisisi. Ang huling himala. Makalipas ang ilang panahon,
Napansin ni Aling Rosa na hindi na nangingitlog ng ginto si Ginting. Hindi siya nalungkot. Sa halip, mas naging payapa ang kanyang puso. Isang umaga, nawala si Ginting. Sa kulungan ay may iniwang isang gintong itlog at isang balahibo. Sa tabi nito ay may mga salitang tila isinulat ng hangin. Ang biyaya ay ibinibigay sa marunong magbahagi. Kapag natupad na ang layunin, ang hiwaga ay babalik sa pinagmulan. Ngumiti si Aling Rosa. Alam niyang sapat na ang kanyang natanggap. Aral ng kwento, ang kasakiman ay laging nauuwi sa kabiguan. Ang kabutihan at pagpapatawad ay mas mahalaga kaysa kayamanan. Ang biyaya ay hindi para ipagdamot, kundi para ipamahagi.